Sir, good morning, sir. I am First Lieutenant Daryl Briggs Ramos Culita, Infantry, Philippine Army, sir. A proud member of PMA Masaligan Class of 2021. I-share ko lang, sir, yung mga experiences ko rin nung kadete pa ako, sir. Hanggang sa na-deploy ako, sir, as young second lieutenant and currently, sir, as the current operations officer ng batalyon namin, sir. Ang unang i-ano ko lang, sir, is nung kadete kami, sir, kumbaga, pagpasok pa lang namin, sir, wala naman masyadong nag-ano na gustong mag-army talaga, sir, eh. Ganun ba? Yung ba yung trend ngayon? Dati, sir, sa labas, sir, walang masyadong knowledge, sir. Doon na lang, sir, na-ignite yung ano ko, sir, nung pumutok yung Marawi, sir. Kasi pumasok kami, Ganun sir. ba? 2017. Malaki effect ba ang Marawi sa... Malaki yung, ano, sir, kami sa Mindanao. From Mindanao ako, sir. Kasi plebo kayo noon. Opo, sir. Andun kami. Ongoing kami noon, sir. Tapos doon ko lang din nalaman nung after ng Beast Barracks namin na 2 months, sir. Doon ko nalaman na ganun, sabi mo, nag-martial law, merong martial law sa Mindanao, ganyan. Ganun ba? Doon nalaman, sir. Anong effect? Ano ba effect nun? Pukpukan sa Marawi. Anong effect sa isang plebo? Siyempre, sir, nandun kami sa stage ng ano, sir, transition from civilian to military. Tapos biglang nagkaroon ngayon ng immediate na pressure na, hala, kami na blind pa kami, hindi pa kami totally aware sa ano yung buhay bilang sundalo. Still nasa transition process pa kami, sir. Biglang ganun yung nangyari, sir, na umutok. Sa amin, sir, ganun na pala kalala. Parang, kumbaga sa amin noon, sir, is hindi pala biro tong pinapasok namin. So, Ganon? after nitong mas sineryoso namin, sir. So, pero ang immediate talaga doon, sir, is, di ba, army yung kasi dahan-dahan na kami kahit Bisbarak, sir, dahan-dahan na kami in Orient kasi yung mga squad leaders namin, pinasabi nila yung branch of service nila. Hanggang eventually, sir, na nag-upper class ako, sir, yun yung unang sir, kumbaga, sa akin ng army, sir, na-orient ako na ganun pala yung sistema sa akin. And then, habang pag nagiging upper class ako, sir, lalo na din during mga, sir, mga testimonial parades. After niyan, sir, meron na mga magdi-deliver ng mga speeches yung mga retiring general, sir. Napansin namin, sir, na maraming kwento yung army, sir, na marami silang kinikwento na ganyan. So, at that time, sir, nung second yearling kami, sir, papunta ng second class, nag-start na magpa-signify, sir. Gano'n na kasi sa amin, sir. Hindi ko lang alam sa sistema ngayon dun sa PMA ngayon, sir, sa current na system. Pero sa time namin, sir, is kailangan mag-signify ka after mo pag-yearling ka na, sir, bago ka mag-second class. That time, sir, nag-announce na yun, sir, sa barracks na not later than, sir, hindi ko makalimutan yun, sir, not later than noon mes. Dapat mag-signify na sa sa guard room, may papel doon, sir. Army, Navy, Air Force. Sabi ko, late na ako mag-signify para matingnan ko yung Binit ko talaga yung buzzer, sir, na lumabas. Sabi ko, bago mag 5 minutes ng mes, i-hit ko yan para kasi malapit lang naman yung formation area. Pagdating ko ngayon doon, sir, sa magmamadali ako, sir, sige na. Akala ko puno, sir. Puno, yung sir, yung Army, Navy, tsaka Air Force, puno. Yung Army, sir, walang laman. Saktong pag andun ako, sir, biglang dumating yung OC. O, ano ka dito? Permission na. Sabi ko naman, sir, na, sir, I will signify for my preferred branch of service, sir. Sabi ko, ano mo? Ang sa isip ko nun, sir, Army na. Tapos, biglang ginulat ako. Sabi ko, Philippine Army, sir. Sakto, ikaw yung dyan. Patingin na nilistahan ako. Nakita ng OC, sir. Hindi ko lang matandaan sino yung OC nun, sir. Pinlista niya sa akin, ikaw pala yung mag-isa dito. For that matter, ikaw na yung ikaw na yung Army Marcher. Ako na yung kinuhang Army Marcher, sir. Sinulat ko yung pangalan ko doon. You have e-compliance to me, sabi ng OC. Dapat mapuno tong army. Ikaw pala yung unang nakasulat, mag-ikot-ikot ka ngayong, for that matter, not later than tops. Parang binenta ko ngayon. Ako nga, sir, that time, medyo hindi pa ako fully convinced. Later na part na fully convinced ako na mag-army. Ngayon, pagtingin ko ngayon doon sa, sir, ako lang. Inikot ko ngayon, sir, ECTQ. Ikot-ikot ako, nagpaalam ako. Sabi ko, under instruction naman, study period, sir, nagpaalam ako sir, under instruction ako ng OC na i-promote. May mga group chats kami ng classmate ko. Classmate, ito yung mga yung mga willing mag-army. Tapos nag-barracks to barracks pa ako, sir, kasi punuin daw, sir, eh. Sabi ko naman na, alam ko, sir, hindi ko mapupuno. Hindi ko ma-convince lahat, pero ang gusto ko lang, syempre, ang turo naman sa atin, sir, dapat may attempt. Ay, paano, may ma-recruit ako, sir. Umikot ako, sir, samista ako. Sino pang gusto dyan na classmate? Kasi mag-ano na nun, sir, after nun, sir, a few months, mag-i-stroke na kami, sir, LDC, sa Bulacan. Ganyan. Yung nangyari doon, sir, inikot ko yung sir. Mahirap talaga, sir. Convincein yung classmate. Sabi ko, at naman.
Tapos nag-inaral ko muna, sir. Nagtanong-tanong din ako sa mga ibang, sa first class namin, sir. Ano ba yung ano talaga, sir? Privilege sa Army para alam ko paano ko bulahin yung mga mista ko, sir, na mag-join. Ngayon, sir, to make the story short, sir, nag-comply din ako after top, sir, pero hindi available yung OC. Bukas na kami nakapag, sir, na-submit ko yung list. 30 plus lang yung mga, hindi ako nagkakamali, sir, more or less 32 lang yung na-recruit ko, sir. Out of, kami, sir, mga 160 or 180 pa kami that time, 180 plus, 30 plus lang, sir. Doon na nanagdagan, sir, kasi ongoing na yung screening sa Air Force, Navy, na one take lang yan, sir. Kung hindi ka ma-apply ng Air Force, bawal ka na mag-apply ng Navy. Ganun ba yun? Ganun na sa amin, sir. Nag-apply ka ng Air Force, sir, tapos hindi ka nakuha. Kung ayaw mo talaga mag-army, parang sabi mo, mag-resort ka ngayon sa Navy. Bawal na, sir. One take lang, sir. Pag hindi ka mapasa, sir, kasi may quota allocation man, sir, na dapat parang mas maraming percentage yung mapunta sa Army, sir. So, selected lang sa Navy and Air Force. Classmate namin na hindi pumasa sa Air Force, napunta Army, sir. Matik, absorb ng Army, sir. Ako na, tuwang-tuwa ako, sir. Nag-lista. Puno ko na yung compliance ko, sir. Ganun ba? Kala ko na naman sa Navy. May listahan na ba kayo ng final na, sir? Wala. Sabi naman doon sa sir, is, ito na yung list. Sino mga hindi nakuha? Dito na kayo. So, yun may advice sa akin naman, sir. Pag hindi ka nakuha ng Air Force Navy, sulat. Bawal na mag-apply sa ibang BOS. Ganun yung sistema namin, sir. Hindi ko lang din alam. Automatic Army ka? Automatic Army, sir. Bawal na magalipat. Napakalungkot naman kung ganun yung gusto mo na namin, sir. Pero yung sa kwento ng ibang upper class namin, sir, sa kanila, parang after graduation, first class year na sila nag-select, sir. May mga, diba, sir? Hindi ko alam nung sir, kung nagbubunot-bunot. Sa kwento naman lang, sir, bunot-bunotan. Tampuan sila, binubunot ang BOS. Sa amin, sir, as early as after nung yearling namin, sir, before mag-second class. Ganun na yung sistema namin, sir. So, eventually, sir, napuno ko yan, sir, ng almost 90 kami, sir, nag-stroke. Natuloy-tuloy na talaga, sir. Ako na talaga yung naging marcher. Ako na nag-follow up ng lahat. Naging president ako ng Army, ng class namin. Kaso ko ng ganyan yan, sinapaltongan, sir. Kasama ko yan ng mga na punta sa Army. Hanggang natapos namin yung pag-Army, sir, na convinced naman talaga kami, sir. Die hard na talaga lahat, sir, na nag-Army. Ganun ba? So, die hard talaga. No? Sir. Medyo, napakalaking desisyon ng mag-Army. Yes, sir. Ibang lifestyle sa Yes, Air Force at Navy. So, ano mo nga muna? Yes, sir. Maganda tong kwentuhan na ganito. So, medyo naano nga kami, sir, kasi nauna lang umalis yung classmate ko, sir. Dalawa kami dito sa battalion. Kasi engineer siya, sir. After niya mag-basic, kinuha na siya ng engineer unit. Kami, sir, pag namin din, sir, grabing sad-sad lakad sa Abra, sir. Yung bagbaba talaga namin, sir, is yung mga magpapasko na. I-release ka ng first quarter, fourth quarter na. To ng mga kadete. Pababa ka lang. Totoo yan, sir. Akalang namin na exaggerated lang na yung mga na 3 to 4. Lahat kasi doon, sir, sa amin is, dahil considering yung terrain sa Abra, sir, sa Kalinga, Apayao, lahat ng insertion ko siguro sa lahat ng lakad, 80%, sir, is via heli, sir. Di-drop kami, sir. Walang, sir. Minsan, pag negative, yun yung lakad namin, sir, na malayuan. Kasi, nauubos kasi, sir, yung box dito maglalaro, mag-LDLC kami, yung dala namin, sinasagad namin ng 15 to 20 days. 5 to 7 days na kukonsume, papasok pa lang ng box, yun yung sir. So, dahil wala nga, mahirap yung resupply operation, sir, given yung terrain, hindi talaga mailapit yung supply. Ganun yung sacrifice ng tropa, sir, na maabot pa ng 20 plus yung karga. Puro paakyat pa yung mga dyan, sir, hindi yung parang patag lang na, 2,000 plus yung mga 1,000 plus, 2,000 plus yung lakad. So, ganun, sir, and minsan magka-signal kami, ng classmate ko, mag-link up kami, magkataon, sir. Kita namin, grabe yung mga lista natin sa ibang ang pag-uusapan nila, mga negosyo na, mga ganyan, tayo, kung ang namin, pabili naman, yung, tingnan mo yung combo ko dito sa pabili ng biscuit, isang pack, pabili ng Cloud9, pang resupply, sa kanila dun, mga, yun, sir, pero may iba naman yung kwento nila dun, sir, hindi naman dinidiscredit yung sacrifices nila. Palalimin pa natin to, kasi yes, kwento mo lang paano magpa-volunteer mag-army, tapos yes, ito sir. yung real army, sige, tuloy. Yes, sir. So, ko lang, sir, ibalik ko lang ulit sa pagkakadete, sir, hanggang, yun, sir, pag may mga, hindi naman sa sir, sa, nung kadete ako, sir, siyempre, extra duties na sa, sir, pag army marcher, pag may mga activity, sa ganyan. Although, nag-transition din kami ng classmate ko, sir, binigay ko yung pag-army marcher sa kanya, sir, kasi nag-company commander ako that time, and, tas parang, sir, siya na din yung, kasi siya, sir, nung nagbalik kami ng nag-scout leader kami during NCBN ng mga plebo namin. So,
wala sir, mas matangkad siya sir, mas ano ideal sa ikaw na mag-batcom. Internal coordination lang namin. Sige, okay lang ha. Umayag naman sir. Kasi, pero ikaw na din mag-army marshal kasi yun man yung sistema sir. Pag NCBN na army, ano kasi yung may hawak ng sir, army cadets. Ay may hawak. Ikaw na mag-ano, ng book kasi ganyan. Pinaalam namin sir, pumayag na may DGW, pero dapat anytime, pwede pa rin ako ipatawag sir. Pero nung ano sir, sa tulong rin ng ano sir, ng Diyos sir, lahat naman ng ano sir, yung decision ko naman na yun sir, mula nung cadet, nag second class is first as wala akong na ano sir, na regrets. Nung time na yun sir, kasi nakikita mo na sir, yung ano yung kalakaran sa army, yung mga pangyayari. And even doon sir na sa tulong din sir ng mga yung unang motivation sir from doubtful na mag-join ng army, naging ano din ako sir pag graduate namin sir, nakuha ko rin yung Army Saver sir. Eventually, no, hindi ganoon ka ano yung start sir, pero parang patibay yung kumbaga perspective ko sir na tama yung decision ko sir na dito sa army. Ngayon naman sir, dito sa battalion sir, siyempre army na sir, lahat tayo sir nangangarap na naman sir ng specialization sir. Yung kumuha ng specialization. Ako sir, nakuha ko yung sa akin sir, last year lang ako nakapag regular sir. Pero nung pagdaanan yun sir, dating ko lang, ipasok ko lang kwento dito sa battalion sir. Kaya yung nabanggit ko kanina sir na pag-deploy namin, 2 years pa lang ako sir, nasadsad sa lakad. Bigla akong inakyat sa battalion staff sir kasi bakante yung S1, S3 that time. Kasi yung mga kapitan namin sir, is nalipat na ng ibang unit. And then, kami sir, bago pa pumasok ng mista ko sir, gusto na namin mag-schooling sir. Ranger to be specific sir, gusto namin mag-ranger na sir. Ngayon, sabi ko sir, naku, ang ano naman sir, nung naabutan ko, dapat sir, hindi basta makapag-signify sa amin sir, nakwento ng ibang senior officer, dapat muna, mag-contribute muna. Mag-deliver ka muna ng mission, accomplishment ba, makapag-contribute sa batalyon. Tapos doon mo yung take na time para mag-signify. Sabi ko, sige, yung mista ko sir, gusto niya din. Sabi ko, sige, nang tayo mo para mag-extra effort tayo. Pero wag naman yung gigil na hanapin nyo. Basta kung ibigay para makapag-make statement tayo kay Batcom na gusto natin mag-schooling. Ngayon, sir, 2 years na, sad-sad sa ano. May encounter sir, pero hindi sa akin, sir. Katabi ko lang, Hindi talaga sa atin. Yung mga ganyan. Hanggang biglang umalis na yung mista ko. Sabi, ikaw na lang nalipat siya, sir. Engineer man nabigay na ako sa kanya. Ikaw na lang magtuloy ng pangarap na. Paano malilipat na ako ng battalion staff. Hindi ko alam paano pa ako makapag-contribute nun, sir. That time kasi sa mindset ng PL sir, doon ako sa bundok naglalakad. Kaya hesitant ako nun sir, pero dahil advice ng commander sir, umakyat ako ng battalion staff sir. That time bakante din yung extra sir, bali nagdual ako sir. Ngayon sir, ang daming minomonitor sa operation. Nalaman ko sir na meron kaming 2 surrender sir na FR. Active yun sir sa regular members ng ICRC. Mga almost 3 months na sa battalion pero wala pa ring nag-surrender without firearms, walang na-surrender na firearms, walang na ano. Kasi ang binibigay nila, kinausap ko sir, nagbanggit naman kami sa inyo ng mga ayaw niyo naman paniwalaan, ayaw niyo anong ba? Kinausap ko sir. Matagal na sir, 2012, 2013. In-assess ko ngayon, sir, gaano ba kayo ka-sure dyan sa niyo, uncle? Uncle, sa mga niyo. Sure ako sir, ako mismo nagtago sir. Ang hindi ko lang ma-confirm kung kasi 2004 na ngayon, that time sir, 2004 na. Almost a decade or more than a decade na nung na yun. Sure ako doon yung location, kaya kong ma-identify. Pero hindi ko maano kung andun pa rin as of this period kasi ilang taon na yung lumipas. May mga kasama din ako, baka binalikan nila. So, ginawa ko sir, sabi ko, syempre, nahiyaman ako na mag-relax sir as staff na hindi naglalakad. Kasi staff ako sir, esto man ako sir, sabi ko, ang patakbuhin ko sa QRS ko sir, yung PL duty ng Intel Platoon. Sabi ng tropa sir, ayaw din ng tropa sir, matagal na yan. Ang daming sir, matagal na yan sir. Tapos namin yung lugar, assist location, napakalayo sir. Tapos walang daanan, talagang isolated sir, hanggang layo ng panggagalingan ng sasakyan. Okay lang yan, sabi ko sir. Siyempre, okay lang yan. Pagka at least natin, na ma-confirm natin. Kaysa naman nag-surrender lang itong mga to. Ang isip ko kasi sir, mag-surrender, may matanggap silang benefits. Pero kung walang firearm sir, at least kahit papano, mai-credit, maisama natin sa firearm remuneration, sir. Yung pag-surrender ng 2, may additional na maibigay tayong financial assistance. Ganun yung mindset ko, sir. Sabi ko, pinaniwalaan din kasi natin yung mga yan. Tapos, nag-positive. Tuloy-tuloy na yan. Yung nila, baka may other revelations pa sila. Parang tinitest nila tayo ba? Inuna nilang i-reveal yung pinakamahirap bago yung ibang madalapit. Sige, tuloy natin. So ngayon, sir, ang nangyari ngayon, sir,
Ako yung S2 at S3 that time, sir. Sa akin yung info, sir. Ginawa namin ng target packet, ganyan. Tapos, ako din yung sir. Ginawan ko rin ng plano, sir. Overlay, lakad. Ngayon, nung mag-execute na, sir, hindi ko man binolunteer ko pa yung sarili ko, sir, na ako sasama. Sabi naman former Batcom namin, sir, si Lieutenant Colonel, parang sino ba yung kabisado dyan sa area nila na nakaano na dati? Nagkataon, sir, wala din sana, sir, mga bagong PL, sir. Ako lang din yung last na lakad namin doon, sir. Ako lang yung nakaano, sabi ko. Nung last na sir, ako lang, so far, sir, ako pa lang yung nakalakad. Sige, sabi, ikaw na magano doon. Sabi ni Batcom, sir, so, info ko, sir, plano ko, lakad ko din, sir, yung nangyari. Sama ko yung, sir, sa SWG, sir, nag-organize kami, sir. Mga 4 days, sir, na, ang halanganin pa, sir, grabe yung makatawid ako, sir. Wala akong takot sa sarili ko, sir, na yung daan, sir, na daanan ng NPA, sir, eh. Tapos sobrang ilang dekada ba naman yung sir. Talagang bangin talaga, sir, na saktong lang yung paa mo, apak, yung gilid, sir. Yung apak lang ng paa mo yung daanan. Wala nang ibang allowance. Tapos diretso ka na. Pero, inuuna ko, sir, nauna akong tumawid. Pag sinicheck ko, sir, ba, na kaya ko, na positive yung daan, kaysa naman mauna yung sinicheck ko, sir. Ngayon, pagtawid ko, sir, hindi ko iniisip na pagka nakatawid ako, safe na ako, sir, makahinga na. Grabe yung next na kaba ko, sir, is yung mga sumunod na dumaan doon. Hindi ko sana walang madisgrasya sa tropa, ganyan. Hanggang safe, sir, nakatawid. Ang naman doon, sir, yung daanan lang talaga, sir. Kasi hindi kasi yung FR kasi, sir, kasama namin na guide, hindi namin siya pwedeng idaan doon sa area na hindi siya familiarize. Kasi madidisorient niya, sir, matagal na yun. Kaya, sige, kung ano yung kabisado mong daan, alam mo, doon tayo, para hindi tayo mawala. Yun man yung alam niyang daan, sir, napakahirap. Buwis-buhay talaga, dahil kami, sir. Hanggang ganun, sir. Agod yung tropa, ganyan. Sobrang init pa nun, sir, na night time pa yun, sir, na muntik na din kaming maligaw. Naubusan kami ng tubig. Wala kaming tubig, sir, for almost 2 days. Na-test din yung decision making ko doon, sir. Kung iba-backtrack ba kami, magba-backtrack ba kami sa last na water point, binilang ko mga 3 to 4 clicks or magti-take risk ako, sir, tutusok ako dito sa mga assess ko na water point. So, pumusok kami, sir. Tama naman, sir, pero yung backtrack ng water point is 4 clicks. Yung tinusok namin, mga 2.5. So, along the way yung 2.5 nagbababiyahe na tinutusok namin yung masukal talaga, sir, kasi matagal lang din nilakaran. Siyempre, part sa akin, sir, dapat pala siguro nag-water. Binacktrack ko na lang, at least doon masigurado. Buti na lang, sir, na-hit din namin. Hit, 4 clicks, sir, 2.5, kalagitnaan, medyo malaki. Yung 2.5 na nalakad namin na clicks, medyo marami. Napaisip din ako kung tama ba decision. Pero eventually, sir, may na-hit naman, sir. So, na-hit namin, sir, mga 4 to 5 days. Hindi ko lang matansya ng mayo, sir. Pero ang ko dun, sir, sobrang hirap ng daanan. Kasi yun yung kabisado na daan ng sir, ng FR. Nakuha namin, sir, ang pagdating namin ngayon doon, sir, is ang next na challenge naman, sir, is pag-identify may ang alam niya, sir, dalawang drum. Dalawang drum. Yung FR kasi namin, sir, is kumbaga S4 siya ng sir, ng grupo, ng regional. Ngayon, sir, ang alam siya din yung kumbaga EOD nila, sir, ba? Ng sabi ko, ano ba yung nakatago? Bago pa kami ano ba yung nakatago doon, sir? Sir, namin, sir? Granada tsaka IED lang, sabi niya. Pagdating namin doon, sir, challenging din, sir, paano alam niya exactly, pero nagbago yung terrain, sir, eh. 10 years ba naman? Almost 10 years, sir. Nagbago yung terrain na medyo nag-take din ng mga ilang oras bago namin na-pinpoint yung location. Pag namin sa drum, sir, nabigla kami, sir, kasi yung laman pala, sir, is hindi lang mga IED, sir. Buong set, sir, na kinalas lang, sir, na kumbaga hand grenade making na machine and paraphernalia, sir. Yun yung unang sa accomplishment namin dito sa Luzon, sir. Hindi ko lang alam sa Visayas, Mindanao na ang alam lang kasi natin, sir, marunong gumawa ng IED yung kalaban. Doon kasi, sir, set talaga yun, sir. Mga malaking makinarya, paano, panghulma ng granada. Hindi IED, sir, granada mismo, sir. Tapos marami pang mga live shell, lahat ng component ng sir, kahit sa IED, halo-halo na yun, sir, eh. Kompleto siya sagad. Ayaw nga namin, sir, eh, unang, nagulat kami, kasi na-preserve man ng maayos, sir. Positive, andun pa yung malaking drum. Na-preserve naman ng maayos yung laman. Ayaw namin galawin, kasi ganun pala yung mga laman, sir. May mga granada din dun sa loob, sir. Pero sabi, hindi na yan. Inano na namin yan. Kabisado kasi EOD din siya na hindi yan puputok. Ganyan. Yun, sir, na namin, na-report. Pagbalik, sir, ganun na naman, sir. Dala-dala namin yung mga, sobrang bigat na naman, sir. Doble ngayon yung pasakit. Ang problema, sir, isang drum lang yung nakita namin. Sabi mo, Uncle, 2 drum. Oh, sir, ako yung nagtago nung isa.
Pero alam, yung isa, dito lang din yun. Isang kasama ko naman nagtago. Sabi niya, may mga baril ba yun? Hindi namin ma-sure, sir, kung may baril. Basta, ito yung sa akin, ito yung mga ano, sa isang drum, hindi ko kabisado kung ano pa yung ibang laban. Kasi hiwalay kami na gano'n. Pero dito lang na area. Hindi namin mahanap, sir. Balik kami nga, sir. Ganun ulit, sir. Maganda naman na yun, sir, na na-find out namin na may ganung capabilities yung kalaban. Hindi lang IED, pati granada. Medyo ano, sir, paano kayo tinanong ko, paano kayo nakapag-produce ng mga gantong equipment? Machine talaga, sir, mga lalaking ano na, may panghulma, may mga pulley, may mga ibang ano pa, sir. Di, sabi nila, that time before daw, sir, may mga foreigner daw, sir, na pumasok sa grupo. Dala daw yun, tapos nagturo sa kanila paano gumawa ng ganito. Ngayon, sir, binalik namin. Natuwa yung batcom namin, sir, na ganyan, na nagkaroon kami ng accomplishment, sir. Sa isip ko naman, sir, ibalik ko lang dun sa gusto kong mag-schooling ng specialization, sir. Sabi ko, siguro to. That time, sir, may nakasalang kasi na isang officer na namin, sir. Senior ko, sir, na mag-undergo. Ang mindset ko lang dun, sir, sige, next quarter, sunod kay sir. Kasi dinadahan-dahan ko na din na, sir, na kay Batcom na ganyan. Sabi ko, pag magtanong talaga to si Batcom kung, anong gusto mo sa drum mo? Doon ko talaga isingit na mag-signify ako. Tapos, ang problema, sir, hindi pa tapos yung ano ko, hindi pa namin mahanap yung isang drum. Sabi ko, sayang yun kasi baka doon, laman kasi sa una, sir, puno talaga, sir, IED tsaka granada. Pero baka yung isang drum is mga firearms naman, sir. Sabi namin, sir, na kailangan nating balikan yun. Sinong ano pa gusto? Wala nang nag-signify, sir, na bumalik. Next. Sa layo. Wala, sir. Hindi, pati yung daan, sir. Kasi sabi ko, hindi nga tayo pwedeng umawalay ng daan kasi ma-disorient yung ano. Meron pumayag, pero iba ng daan. Hindi nga, sabi ko, ininsist ko, di ba, kabisado na nga niya yung daan dun, muntik pa tayong maligaw. How much more kung ilihis pa natin? Ma-disorient yung ano. Pero pinilit ko, sir, sabi ko, binawi, pag nakaano kayo, diskartihan ko na at least makauwi kayo, mabigyan kayo ng extra days ni CO. Nilabi ko sa kanila, sir, pag-negotiate ako, sarili kong tropa, sir, kasi ayaw na mag-signify. Pero sabi ko, sakalas tayo, SWG nga tayo, ganyan. Binula-bola hanggang napapayag ko, sir. Sabi ko, sir, ang challenge, sir, paano natin mahanap yung isang drum pa? Ang ginawa namin ngayon, sir, is, kami sa stakeholders, nagdala kami ng metal detector, sir. Naglakad kami na may metal detector, sir. Nagbiruan pa nga, sir. Sabi ko, sir, kung nakakahanap natin, tapos baka ginto yung mahanap natin, huwag na natin yung drum, sir. Unahin na yung ginto. Biruan lang nila, sir. Sige, di ba? Para may yumaman pa tayo doon. Pinapahimural ko lang sila, sir. Biruan. Binalik namin ngayon doon, sir. Ganun ulit, sir. Sabi ulit kaba ko doon sa mga daanan na yun. Dasal ko. Nauna, pagkatapos ko, hindi pa tapos yung kaba ko kasi sa tropa, kung paano yung daan doon sa mahaba kasi na street, sir. Nagilid lang talaga na para kaming yung mga kambing, sir, na kayang dumaan sa ganun. Tapos, sir, nung andun na ulit kami, sir, pangalawang salang, yun, sir, napakalaking ng tulong ng detector. Yung na yun, sir, equipment. Nahanap din namin, sir. So, ganun din pala yung laman, sir. Yung mga set, almost exactly, lang, sir, identical lang sa laman ng unang drum. Ganyan. Pero after doon, sir, balik namin, sir. So, okay na yung accomplishment, sir. Doon na yung, kumbaga, nagbigay din yung sir, yung FR. Tama nga yung assessment ko, sir. Kasi after noon, sir, ng mga granada niyo, test pa, sa isip ko, tama talaga, tinest niya lang kami. After noon, sir, sunod-sunod, may mga revelations na naman siya, pero mas malapit na. Yun na, sir, ako ulit yung minsan na-endorse na nga ako sa sir, sa mga staff conference ng mga S2, wala ako, pero pagbalik ko, sir, nang mahabol ako, nalilate ako, sir, nakikita naman nila yung spot report, sir, umakad na naman yung S2 ng 24th IB, ganyan, wala sa nakikita naman, sir, na may accomplishment, kaya, sige na nga lang, okay, basta, mo lang, pumayag sila, sir, na minsan, representative ko lang yung mag-attend, basta, may baon pagbalik, ganun yung mga, pabiro lang ng ibang mga senior doon sa staff, sir. 5th ID kami that time, sir. Ayun, sir, afternoon, sir, may mga other revelations na, sir. Sunod-sunod na, sir, naka-recover na. Puro firearms naman yung kasunod, sir. Sa time ng former batcom namin, sir, Lieutenant Colonel Paris, mga more or less 20 firearms, sir. Hindi ko lang, sir, mga high power at low power na yun, sir. Meron Same tao yun, same FR. Halo, sir, kasi nagko-connect na, sir. May kilala siya na, sir, na dating MB na pinag-iwanan. Nagko-connect na, sir. Tapos may isang info din, meron din yung naka-recover kami ng nakadrum na M60, sir, AK, mga iba pang baril na assorted. Siya din yung kumbaga, matagal, may other na asset yung batalyon namin sa Bravo Company, sir. Tapos sinulungan din, sir, i-confirm, oo, alam din yung FR namin, sir. So,
kumbaga, na-confirm and na-further yung verification ng mga info, sir, na-connect. So, all in all, sir, sabi ko, dalawang M60, mga assorted na mga ano, sir, yun yung ano namin nung time namin sa Abra, sir, bago kami lalipat sa Santa Cruz. Ngayon, sir, pagbalik ko ngayon, sir, yun yung ako mismo. Pero hindi pa ako sabi ko, hindi pa nagtatanong si Batcom kung iniyan ako lang, sir. Hindi naman ako nag-i-expect, sir. Sabi ko, ayagan ako mag-schooling. Ilang, basta importante yung tropa, tinatutuwa si CEO, sir, binibigyan niya ng mga accomplishments at rewards yung tropa, sir. Ngayon, sir, yun, sir, balik ako ng batalyon, bumibisita yung mga commander, natutuwa si CEO, sir, na nakakapag-display kami, sir, ng mga firearms pag may visit yung commander. Tapos, biglang sabi ni Batcom na yun, sir, nung quarter na din kasi yun, sir, may nakaprogram na mag-undergo ng socialization. Yung next na cycle, sir, is next year pa, sir. Biglang sabi ni CEO, o di ba gusto mong mag-ranger? Yes, sir. Mater, huwag mo nang hintayin yung senior mo, sumabay na kayo. So, dalawa kami, sir. Natuwa din ako, sir, na biglaan ganun, na imbis mag-antay, na mindset ko ang sinisignify ko lang naman, sir, next training cycle. So, biglaan, sir, pamayag si CEO, sabay na kayo, ilang week na lang yun, 1 week na ate yun, sir, na yan. Mabul ako, sir, nakapag-schooling na ako, sir. Natupad ko na rin yung ko, sir, na Anong class mo? 2 to 6 po ako, sir. Ba't dahil kaya wala kang tabak? Hindi, sa uniform ko, sir, na sir. Ah, Hindi ako masyado 226, Mindoro Boys ka? Yes, sir. Kinabangga din kami doon, sir, sa... Kwento din ako doon, sir, eh. Oh. Pero hindi ko lang muna yan, sir. Yes, sir. Yan, pakita mo naman yan. Ano Yes, sir. yan? Yes, sir. Gino mo siya? Yes, sir. Yan, Ranger. Actually, pride namin, mga Ranger Yes, yan. Yung, hindi nagtatabak kasi itong musang na to, eh. Yes, sir, na Kwento ng 226. Yes, sir. So, ko naman, sir, yun, sir, na tapos naman, sir, eventually. Tapos, pagbalik ko dito sa battalion, sir, last year lang din, sir. Nagdiretso naman akong advanced officer course, sir. Hanggang after ko mag-advance, sir, ito, sir, nag-operations officer na ako ng battalion, sir. Pero hindi pa ako nag-company commander, sir. Baka in the coming months pa, sir. Inatapos lang ng ibang senior yung post nila, duty nila, sir. As CEO, din ako na yung sir. Ikukwento ko rin yun lang naman sa sir, sa batalyon na namin, sir. Na realization ko, yung ko lang doon, sir, ko lang din, may share ko na pangkalahatan doon sa naging experience ko is kahit wag natin, yung importante, sir, na wag natin i-disregard yung mga maliliit na details. Kasi matagal, kumbaga, yung revelations ng mga FR, mga ganyan, sir, ba, sa Intel Ops, sa mga mga operatives, huwag natin i-disregard, sir, kasi kumbaga hindi agad yan na nag-surrender, matik agad na mag-disclose ng mga information. Ligawan mo muna yan. Matagal yun, sir. Almost 30 plus years yung mga yun sa armado bago bumaba. Tapos makuha mo lang ng ilang buwan na kausap, hindi agad magre-reveal yung mga yan, sir. Malalim na yung ugat ng nila sa grupo, sa armadong grupo. Kaya alam na din nila paano bumasa ng tao na ito, ano lang yung kailangan nito, pagkatapos nito, wala na. Huwag i-disregard, sir. Kasi matagal na pala, tulad sa amin, matagal na pala yung mga ganong revelation, nakabinbin lang. Hindi, walang naggumalaw, walang nag-take ng actions para i-confirm or i-deny. Sa isip ko naman, sabi ko nga, sir, ayokong mag-relax, sir. Although battalion staff ako, sir, kumbaga, hindi ko patapos yung PL ko, inakyat na ako, sir. Ayokong mag-relax as a battalion staff. Though, ginagampanan ko pa rin, sir, yung staff function ko. Pero sumasama pa rin ako, sir, sa lahat ng yun, sir, ng recover namin na firearm, sir, sa mga true intel operation, sir. Kasama ako lahat doon, sir. Nag-SWGC kami, sir. But ibang diskarte naman, sir. Minsan, nagpapanggap kami na arma. Ng sir, ganun. Armado, tapos minsan kinakausap. Iba-ibang diskarte, sir. Kasama ko yung tropa, sir. Kaya, yun yung doon, sir, kapag officer-led yung makita nila na, sumasama nga si sir doon, ganyan. Kasi nung pangalawang balik, sir, wala nang sumama. Sabi ko, sasama nga ako, tas kayo pa, ganyan. Yung napaisip din sila. Ganyan, sir. Kasi may mga private, may mga mas junior pa sa akin, sir. Junior doon sa akin sir, kahit 2017 ako nag-asundalo, sa kanila, mga 2022 lang pumasok. Sumaba nga ako, kasi yung iba ayaw. So, eventually, sir, naging okay naman, sir. And then sa sir, doon naman sa realization namin ng specialization, sir. Ganun talaga kasi madalas, sir, pag mga sir, lalo na sa amin, sir, na mga gustong mag-regular, sir, tapos sa IB na assign, sir, sa infantry battalions, unlike sa SOF, sir, na part talaga yon ng sir, requirement sa kanila mag-undergo. Sa amin, sir, dalawa talaga, sir, una talaga, sir, mag-signify, ganyan.
minsan naman, walang nagsisignify, kaya pagpasok ng bagong report, pwede na agad makapag-undergo. Ako, sir, first lieutenant na din ako nung nakapag, sir, eh. So, tiyagaan talaga, sir, mahirap mag-signify kasi may mga senior din na may gusto. Tapos, yun nga, sir, ang unang mindset na na-inject sa akin dun, sir, is mag-deliver muna, sir, mag-contribute bago mag-signify ng mga ganong school. So, ganun yung naging namin, sir. Ranger. Yes, sir. Eh. hindi ka kasi nakatabak. Yan ang, actually, yan ang pride ng mahirap kinuha and forever na pride na meron ng katabak. Yes, sir. Welcome to the Ranger family. Yes, sir. Yes, sir.